tuso, meron pang walang hiya, no? At medyo nagpahayag pa nga siya ng tampo kay Senate President Enrile dahil meron daw isang hearing day na mismong siya daw ay parang nagamit daw niya yung salitang tuso, no? Parang ganon. Dahil nga kinwestiyon ni Enrile kung bakit 28,000 pesos lang ang naging bid, gayong 34.7 million pesos naman ang halaga nung pag-aaring iyon. Pero I was struck rin by that explanation. Yung a part of the explanation, I think galing nga sa binasa niya na sulat mula sa kanyang daughter, no? Na yung parang ang sinabi, Jose Basa was alive when he committed the crime. He was alive when the crime was parang tried in court. He was alive when, you know, tapos parang ang gusto yatang distract or detract from the fact that but he was dead when the execution was the writ of execution was issued by the court. Namatay, may dokumento nga doon. Hindi niya sinabi yon sa kanyang narration of facts. Yes, he just stressed na parang sinasabi nila na may justification pa rin sila na pilitin yung execution na yan, yung pagbigay ng shares, di ba, o yung pagbenta ng shares dahil to their mind, buhay naman siya, kaya nga siya, di ba, parang tumakbo pa siya, di ba, kinmento pa na, na gusto pa yata niyang i-escape yung judgment. So, I guess that, therefore, parang they deserve not to have gotten that judgment, di ba? Parang yan yata ang gustong ipahiwatig. Well, napansin ko lang, no, parang hindi pa nag-oath taking si Jay Corona. Hindi, sumumpa siya unang-una. Bago siya umupo, di ba, tumayo siya, pinasumpa siya. Nakita mo ba yun? Pinasumpa siya. Oh, well, are you saying na ano? Pinasumpa siya. So talagang formal testimony na tayo. Right. Oo, kasama na ito. Sinumpa ang salaysay na ito. Okay. Kaya... Napuna ko lang, naisip ko lang ngayon kasi may nag-text sa akin na nagsabi nga na parang nag-oath ba? Hindi namin nakitang nag-oath. Nag-oath siya. I think alert dun si Senator Enrile. Take your oath. Yung binasa niya kanina, actually, hindi naman sulat sa kanya ng anak niya yun eh. Parang sinabi lang niya, at the height of their emotional turbulence, no, pinapakinggan itong palitan ng mga akusasyon sa impeachment hearing. Ang ginawa na lang niya, sinabi niya dun sa anak niya, isulat mo na lahat. Siguro habang fresh pa sa utak mo. Parang narration siya, in other words. So narration without benefit of course, appearing on the stand and doing it verbally. Correct. At saka, I think paraan rin niya yun, Mel, para sabihin na hindi siya nakialam at hindi niya ginamit ang posisyon niya bilang Chief Justice or bilang Justice, no? Right, Justice. Sa kalakaran ng kasong yon na kahit na ma-impluensyang tao siya sa gobyerno, hindi niya ginamit yon. Kaya siguro parang sinabi na lang niya, yung anak na lang niya, pasulatin niya. Sige, isulat mo kung ano. Para hindi siya mismo yung nagsasabi nun. Meron din siyang mga ganong naisip. Kung tutuusin mo kung susuriin mo, talagang pinag-isipan din niya, no? Pinag-isipan niya. Kaya rin talagang, nakikita ko nga ngayon kung bakit nasabi niya rin, nung tanungin siya ng mga reporters, handa na ba kayo? Ano hong nararamdaman niyo? Ang sabi niya, wala akong kakaba-kaba. No? Kasi talagang, ano rin siya, talagang makikita mo yung kanyang eagerness, no? Na masabi rin ang matagal na niyang kinikim-kim siguro sa loob habang pinapanood ang impeachment hearing, no? Kasi, take note, no? Papunta rin naman tayo sa parang explanation niya or his own PowerPoint presentation tungkol sa mga dollar accounts. Parang nag-qualify siya. He spoke about it in two ways. One, sinabi niya na basically illegal yung presentation ng ni Ombudsman dahil it came from a polluted source. Pero sa kabila niyan, dahil nga naman na bring up rin naman ni Ombudsman Carpio Morales, papakita niya na mga deception nga itong mga ito at misleading at saka mga kasinungalingan, in other words. Kasi napansin ko pati, no, na sa pagkakumpiyansa niya, no, talagang may lumalabas din ng mga maaasim na salita mula sa kanya. Halimbawa, yung kanyang paglalarawan kay Jose Basa III, no, na umano'y ng agaw daw nung 2.5 billion pesos sana ngayon, no, ang current value ng property. Tinawag niya rin na walang trabaho.
siya ang Spoiled brat. nag-api. Spoiled brat, no? Oo, matatalim at, nga yun. Oo, matatalim. At kanina sa unang bahagi pa ng kanyang opening statement, tinira rin niya si political advisor Ronald Llamas. advisor Ronald Llamas, no? Oo nga. No, which is interesting dahil parang hindi pa naman yata nababanggit yung pangalan niya thus far. During the impeachment hearing, Oo, no? or even in his mga past Oo. parang interviews, Oo. wala naman siyang binabanggit na participation ni Secretary Llamas naman, ano? Oo. Pero I don't know kung paano, maybe he would appreciate na tanungin nga siya ng prosecution para maihiwatig niya kung ano raw allegedly itong pinagagawa ni Secretary Llamas. Dahil ang nakikita ko lang naman na connection, posible di ba dati siyang presidente yata ng Akbayan? Yes. Na yung dati ring representative ng Akbayan na si Risa Ontiveros ay isa sa mga nag-file ng complaint sa ombudsman. Pero medyo malayo naman yan yata na parang connection para Iniugnay niya actually sa Hacienda Luisita. Okay. Yung decision na yun. O, sige. Doon niya sige. iniugnay si Secretary Llamas. Alam mo, pinapanood ko ngayon si Chief Justice Corona at yung body language niya, napaka-relax. No? Tingnan mo, nagbabasa pa ng text. Usually, di ba, mga testigo, pag mga recess na ganyan, Yes. nakikipagkonsulta sa mga lawyer, no? In a huddle with lawyers, pinag-uusapan kung anong susunod na, siguro kung anong susunod na tatalakayin. Pero siya, nag-iisa siya sa witness stand, pa-text-text, nagbabasa ng text sa telepono. Parang talagang may kumpiyansa yung tao, no? Alam mo, And I'm sure that's the parang picture he would like to present also. Diba? alam mo, walang masyadong trabaho yung mga abogado niya dito, ano? Talagang, siguro may mga masiselang na tanong na pwede objectan, pero ito, nandito na si CJ Corona, siya na nga ang nagsalaysay. At patungo na nga tayo dun sa mga dollar account ngayon. Ito na nga yung PowerPoint, talagang interesante ito kung anong... At may magte-testify, hindi naman magte-testify, may tutulong sa kanya dito sigurado. Yung mga accountant na sinasabi niya. Oo, yung team of accountants niya. At yan Basta-basta lang ba pwede niyang i-introduce to mga accountants para magsalita? Or, I think May PowerPoint eh. So baka ano na lang, Siguro. he will, I can't Pwede ba imagine. yung aided siya by accountant sa kanyang testimonya? Pwede ba yun, men? Di ba Siguro, minsan nga nung kay Ombudsman Carpio Morales, itong si Heidi Mendoza was asked to continue dahil pagod na yung Ombudsman at agad-agad naman binawal ng court. Hindi kasi ba? nga, si Heidi Mendoza, nagligay ng kanyang mga sariling opinyon. Kung i-aidan ka, dapat ministerya lang. Kung ano yung nakikita mo, walang interpretasyon, ililigay mo lang sa PowerPoint. Babasahin mo lang siguro kung ano naroon. Nandun, Ano? okay. Oo. Yan, Alright, nag-uusap tapos na ang recess. Balikan natin ang impeachment trial. under oath because it's going to be in effect